Magandang gabi sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. At ito ring easterlies ang siya nagdadala ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog ngayong hapon hanggang bukas na madaling araw sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, isang low pressure area po ang ating monitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nabuo ito kanina alas 8 po ng umaga. And as of 3 in the afternoon ay nasa 1,200 kilometers ito sa silangan ng southeastern Mindanao. Base po sa ating analysis ay posible pumasok na itong low pressure area either mamayang gabi or bukas ng umaga. According naman po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahan na nasa loob ng PAR itong nasabing weather disturbance sa mga susunod pa na araw. So pagpasok nito sa PAR, kikilos ito pakaliwa ng paangat at patungo po sa direksyon ng Eastern Visayas and Caraga Region. Pagsapit po yan ng araw ng Thursday hanggang sa Friday ng tanghali. At inaasahan po natin pagsapit ng Friday ay maaaring pinakamalapit na ito sa may areas po ng Bicol Region and Eastern Visayas. At sa araw din po ng Friday ay posible itong maging isang mahinang bagyo or tropical depression. Kung sakasakali po ay bibigyan natin ito ng pangalan na Aghon o yung magiging unang bagyo ngayong 2024. Pagsapit po ng Friday hanggang sa Sabado ay kikilos na pangat ito sa may silangang bahagi po ng Southern Luzon itong nasabing weather disturbance na posible maging Aghon. And then by Sunday hanggang sa paglabas na po ng Philippine Area of Responsibility Monday or Tuesday ay lalayo na po ito sa ating kalupaan at hindi na direktly makaka-apekto. Subalit during that time, early next week ay posible namang ma-enhance yung tinatawag natin na southwest wind flow o yung hangin po galing dito sa may timog kanluran at siya magdadala naman ng pag-ulan sa western side ng Luzon and Visayas. Paalala po sa ating mga kababayan, pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend, maraming lugar po ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Samantala po by tomorrow, malaking bahagi pa rin na bansang mainit ang panahon dahil pa rin yan sa easterlies. Magdadala pa rin ang easterlies ng bagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na siya sinasamahan pa rin po ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na dito sa may northern Luzon, sa may Ilocos provinces, Abra, and Apayao, mga localized thunderstorms yan pagsapit ng hapon. At meron din mga pulu-pulong pag-ulan sa may southern portion dito sa may Bicol Region, Quezon at ilang pambahagi ng Mindoro. Temperature natin sa Metro Manila, posibleng umakyat pa rin by tomorrow sa 35 degrees Celsius yung ating air temperature, habang yung ating tinatawag na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan bago magkaroon ng mga pag-ulan, possible pa rin yung mga dangerous levels na 42 degrees or mas mataas pa sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Palawan by tomorrow, dahil pa rin sa easterlies, halos katulad pa rin ng weather conditions sa mararanasan na fair weather sa umaga na sinasamahan pa rin ng mga saglit na pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Visayas, partly cloudy to cloudy skies in the morning pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na, makulimlim na po ang panahon dito sa may Eastern Visayas. So sa mga lalabas po ng bahay ay magdala ng payong at mag-ingat na rin sa mga posibleng flash floods or mga landslides. Ilang bahagi din po ng Central Visayas, possible na magkaroon ng mga saglit na pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi dahil na rin sa easterlies. At temperature natin dito sa may Metro Cebu mula 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang fair weather sa umaga. Ibig sabihin wala tayong tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan. Pero sa tanghali posible na mga pag-ulan dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur. Dahil doon sa outer part nitong low pressure area, so posible nga maapektuhan sila ng mga pag-ulan. At aasahan din sa malaking bahagi pa ng Northern Mindanao, rest of Caraga Region and Davao Region na mapulu-pulong ulan lamang pagsapit po ng hapon hanggang gabi bukas. Temperature naman natin dito sa Metro Davao from 26 to 34 degrees Celsius. Habang sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas and Mindanao, meron pa rin pong mga lugar na makakaranas ng dangerous levels of heat index na 42 degrees Celsius or higher, kabilang na lamang yung mga mabababang lugar at yung mga highly urbanized areas na patuloy nating minomonitor kagaya ng Rojas, Samar Provinces, Zamboanga City, Cotabato, Butuan and Davao City. Para naman sa susunod na 24 oras, wala tayong inaasang sea travel suspensions kahit meron tayong mga na-report na low pressure area sa labas po ng ating PAR. Magiging banayad ang katamtaman pa rin po ang taas ng ating mga pag-alon, lalo na po dito sa may West Philippine Sea and Sulu Sea. Habang sa may Pacific Ocean, inaasahan yung mga thunderstorms dito sa may parteng Eastern Mindanao and Eastern Visayas by tomorrow. So mag-ingat na lamang po sa minsang maalong karagatan hanggang 2 metro. Pagsabit po ng Friday hanggang sa Sunday, pinakang crucial po ito dahil ito nga yung time kung saan pinakamalapit yung ating binabantayan na low pressure area or possible tropical depression Aghon. So may ating bahagi ng Luzon na magkakaroon ng mga pagulan po. By Friday and Saturday, pinakamaapektuhan itong mga nasa Calabarzon and Bicol Region, kabilang na dyan ang Legazpi City. So Friday and Saturday, asahan yung kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa at meron din mga gusty or paminsan-minsang gusty conditions or malakas
malakas na hangin. For Metro Manila naman po, pagsapit ng Friday ng tanghali hanggang sa gabi, makulimlim ang panahon. Kaya sa ilang bahagi pa ng Central Luzon, lalo na sa may Aurora at sa may Isabela, ganun din po. Then pagsapit ng Sabado, halos similar conditions pero mas maraming lugar sa may Central Luzon and Cagayan Valley ang magkakaroon ng mostly cloudy skies. Then pagsapit ng Linggo, habang nasa may silangan po ng Northern and Central Luzon, ito nga nasabing weather disturbance ay malaking bahagi na rin ng Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Region na magkakaroon ng mga pag-ulan apart from Calabarzon and the eastern side of Bicol Region. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-maapektuhan pa rin po itong eastern portions sa susunod na 2 hanggang 3 araw pa. No? So makakaranas tayo ng kalat-kalat na ulan sa may eastern Visayas. Pagsapit ng Friday and Saturday, may mga gusty conditions din po at minsan malalakas ang mga pag-ulan. So ngayon pa lamang binabalaanan po natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At pagsapit ng Friday and Saturday, yung ding central portions of Visayas, magkakaroon din ng misa mga maulap na kalangitan at mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. And then pagsapit ng Sunday, mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at magkakaroon na lamang ng mga puno-punong ulan lalo na sa may Samar provinces. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, bagamat sa direksyon ng Mindanao patungo yung low pressure area by tomorrow, yung Caraga region po possible yung maulap na kalangitan lalo na sa hapon bukas at saka po sa Friday. Then magpapatuloy yung pag-ulan sa natitirang bahagi po ng Mindanao, mga puno-punong pag-ulan lamang po yung mga localized thunderstorms but mostly partly cloudy to cloudy skies po tayo Friday and Saturday. Habang pagsapit ng Linggo, possible naman yung maulap na kalangitan doon sa kaliwang bahagi sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi dahil naman doon sa pag-iral naman ng southwest wind flow o yung hangin galing Timog Kanluran at posible magpatuloy mga pag-ulan over western portion of Mindanao hanggang sa susunod na Linggo.